Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review. At eto nga mga karibin natin, former President Rodrigo Roa Duterte sobrang galit. Yan ha. Magnanakaw sa gobyerno, garapal at walang konsensya. Yan po ang ating alamin mula po rito sa channel ni Taong Kalye. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Talagang nakakabahala mga karibin natin at di ba? Dahil nga po sa kaliwat kanang pangungurakot, di ba? Ng kaban ng bayan, mga karibin natin, no? Kanya-kanya na. Nagkakanya-kanya sila ng pangungupit dito po sa ating kaban ng bayan, no? At kaya nga sobrang galit po ang ating dating Pangulong Duterte. At ito mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Yung pagkakamal po ng salapi, wala na pong pumupuna man lang dito sa kasalukuyang mga tao sa gobyerno kung paano po sila. Hindi po simpleng magnakaw, no? Yung anong tawag doon? Yung So yan mga karibin natin, paano pa pupuna ang taong bayan? Paano pa pupuna yung ibang mga matutuwid dyan mga karibin natin, no? Kung ikaw ay magtatanong, posible kang makulong. Pupuna ka pa ba? Or tatahimik ka na lang mga karibin natin? Diba? Sige, pumuna ka ng pumuna para wala kang project. Ganyan ba ang nangyayari ngayon dyan sa... Nako. magkamal. Ito nga mga kababayan, dismayado na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa selukuyang administrasyon. Ayon sa dating Pangulo, wala nang takot o konsensya ang mga namumuno sa gobyerno na magnakaw ng pera ng bayan. Sabi ni Pangulong Duterte, totoo na mahirap pigilin ang nagnanakaw sa gobyerno. Pero mas grabe ngayon ang korupsyon sa gobyerno, malaya silang winawaldas ang pera ng taong bayan. Kung ganitong walang aksyon ang Pangulo natin sa nangyayaring korupsyon sa ating gobyerno, kaawa-awa ang mga Pilipino. Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. No? Pag-usapan po natin, no? Alam po ninyo yung suspension po, no? Tingin ko yung purpose po ng interview ni Sal Panelo kay Pangulong Duterte ay eto pong suspension, no? Nang gikan sa masa for 2 years, 2 weeks o 14 days. Ito po, nakakatakot po tong gobyerno na to, no? Kasi wala na talaga, dating presidente po ng Pilipinas hindi po natatakot, no? Para lang po parusahan yung SMNI. Wala na pong katakot-takot ang lahat po ng mga tao dito sa gobyernong ito, kahit dati pang presidente, no? Pipigilan mo yung freedom of expression. Ayon nga po kay Pangulong Duterte, pinaka-basic po to, sagrado. Ito po ay napakataas po, no? Napakataas po sa buong mundo. Ha? Napakataas po ng paggalang ng lahat ng tao sa buong mundo dito po sa dalawang karapatan na nilabag nitong kasalukuyang yung MTRCB sa pamumuno po ng kasalukuyang gobyerno, no? Ano po tong mga karapatan na to na pinakasagradong karapatan sa lahat po ng uri ng lipunan, no? Sa buong mundo. Ito po yung karapatan sa pamamahayag at karapatan sa freedom of the press, pamamahayag at freedom of expression. Yung yun nga po, pamamahayag at freedom ng press. Okay. Alam niyo po ba, dinidiscuss po, maganda po talaga mag-discuss yung mga abogado, no? Kasi nakikita po natin yung mahilig po sila talaga doon sa aktwalan, no? Hindi po mga haka-haka. Siyempre, pipilitin po nating maipaliwanag sa mas naiintindihan natin, no? Ayon po mismo dito sa dahilan ng MTRCB. Alam na po natin, no?
Ang basic po, kaya po ano po ang tunay na dahilan niyan, siyempre mauugat po natin 'yan dito po sa sabi nga ni Attorney Sal Panelo, ang ugat talaga ng lahat ng 'to, panggigipit sa SMNI at ang SMNI kasi ay, talagang 'yan na lang po yung, nagpapakita ng suporta 'no, tanging media na nagpapakita po ng suporta dito po sa ating mahal na Pangulong Duterte. So lahat po ng panggigipit sa mga Duterte, lahat po 'yan ay para po, dito sa panggigipit, mapaghiganti 'no. Ito pong, kasalukuyang may kapangyarihan. Mamaya po masasabi po yung nasa thumbnail natin, hindi ko po na maisip na kaya pong sabihin 'yan ni Pangulong Duterte ng harapan dito po sa mga Marcos at tsaka po dito sa mga Romualdez. Grabe po 'no, talagang nasobrahan na po sa galit. Never, lahat po nagtataka po kami, takang-taka kami sa inyo mga dilawan kakamping 'no. Sagrado sa inyo 'yan, meron lang masabi sa inyo, mema po na lang sa inyo sa press. Yung, ABS-CBN grabe kung ipagbawal niyo samantalang, grabe akusahan niyo si Pangulong Duterte nung sinasabi niyo pagbibintang na pinasara yung, ABS-CBN 'no. Ngayon eto po, human rights, nasan kayo? Yung very basic na karapatan na magpahayag, wala po tayong naririnig sa human rights. Ito po ang, basehan. Bakit po, pansamantalang mawawala sa ere, tatanggalan ng karapatan na magpahayag si Pangulong Duterte, tatanggalan ng karapatan ng, freedom of the press ang SMNI. Ito po ang sinabi 'no, ayon kay Sal Panelo, yung wordings mismo. There are some aspects of the program that Eto lang mga ka-review, no? Napaisip tuloy ako kanina mga ka-review natin kung ito bang lahat na ginagawa nila ay panlilinlang lang mga ka-review natin. Kasi 'di ba mga ka-review natin na aprobado na po yung budget para sa 2024 mga ka-review natin. Ako napaisip lang po kung nililihis lang tayo para hindi makapag-focus doon sa budget mga ka-review, 'di ba? Kasi nga po, masyadong kontrobersyal ang mga budget ngayon mga ka-review natin. Dahil po yan dyan sa CIF ni BP Sara mga ka-review natin, no? Na tinanggal na po nila. No? Paano po yung mga budget nila? Sino po ang mag-check, no? Sino po ang magdo-double check ng mga budget nitong mga tonggrista na ito? Ako napapaisip lang mga ka-review natin at opinion lang po ito. Hindi po ba tayo nililinlang ng mga ito? Kasi wala namang grounds or nilabag na batas si Pangulong Duterte doon po sa kanyang programa mga ka-review natin nagikan sa masa. 'Di ba? Tapos sinuspinde. Siyempre malaking balita yan mga ka-review natin. Kasi isipin mo programa ng dating Pangulong Duterte or programa ng dating Pangulo ng Pilipinas sinuspinde. Ano ang grounds? Ano yung nilabag na batas? 'Di ba? Samantalang itong mga hinayutak ng mga tonggrista, mga ka-review natin, malamang sila po ang pinakamasayang tao sa 2024 mga ka-review natin. Kasi inaprubahan na po ang budget nila. 'Di ba? Sino ang hindi sasaya? Sino ang hindi gagawa ng eksena para ma-divert yung atensyon ng taong bayan mga ka-review natin? Yan po ay opinion lang mga ka-review that may be in violation. Tignan nyo po yung wordings. May mga aspeto raw po, may mga bahagi ng programa o may mga ginagawa o nasasabi si Pangulong Duterte na maaaring maybe lang. Alam niyo ibig sabihin ng maybe? Wala po silang matukoy. Yun nga po yung sinasabi ni Pangulong
Pangulong Duterte. Ni hindi nyo nga masabi kung ano yung binayolate. Wag, alam mo, Aray Philip Regis, no? Okay lang sa'yo na mawala ng press freedom dahil meron namang social media. Ibang klase ka rin mag-isip eh. Di ba? Ibang klase ka rin. Ako, halimbawa, pinatigil ako doon sa YouTube dahil okay lang sa akin kasi may Facebook naman. Ibang klase yung pag-iisip nyo. Tatanggapin na lang natin dahil Marcos at Romualdez ang namumuno. Yun ba gusto mong sabihin? Pangangatwiran niyang ganyan. Hindi ko kayang tanggapin yan. May social media naman kahit mawala ni SMNI. Ganun ba? Eh di patigil na rin natin yung GMA7, ABS-CBN, lahat yan. Total, may social media naman. Ganyan na po yung ating pangangatwiran ngayon. Total, may social media naman. Tanggalin na yung SMNI. Anong uri po ng pangangatwiran yan? Hindi nga matukoy ng MTRCB ano yung binayolate. Sabi nga po ni Pangulong Duterte, ito po pinapaliwanag ko sa inyo, hindi nga nila masabi ano yung sinabi ko na nakabiolate sa batas. Maybe. Dapat po siguro magka-review, maging specific po itong MTRCB mga ka-review natin. Kasi hindi po yan basta-basta mga ka-review natin. Maaaring makasira po sila ng kredibilidad ng isang tao, di ba? Kasi isipin nyo mga ka-review natin, pag sinabi nating suspinde, meron pong nagawang pagkakamali. At yun pong pagkakamali po yun, ay hindi nila matukoy kung ano mga ka-review natin. Kung alin doon sa mga sinasabi ni Pangulong Duterte, yung pagkakamali, at lumalabag sa kanilang alituntunin mga ka-review natin. Diba? Masyadong diba? Masyadong yung minamadali eh. Diba? Masyadong nagmamadali itong MTRCB mga ka-review natin. Kinumpasan ba? Kinumpasan na ba kayo na sige, tirahin nyo na yan kasi pwede nang tirahin, ganun. Kahit wala kayong makitang nilabag na ginawa. Di ba mga ka-review natin? Parang ganun po yung lumalabas dito eh. Di ba? Huwag naman kayong ganun mga ka-review natin, di ba? Kasi talagang kung sa credibility lang mga ka-review natin, mas credible pa nga si dating Pangulong Duterte kaysa sa inyo eh. Di ba? Kasi yun, naging pangulo na mga ka-review natin. Eh kayo, in-appoint lang kayo dyan para siguro maging yung sinasabi nilang attack dog, di ba? O ganun ba? In-appoint kayo dyan para maging attack dog kasi sa dami-dami po ng naging programa ng Pilipinas, ng mga telebisyon dito sa Pilipinas, yung sa dating presidente pa talaga yung lumabag sa batas. At attorney pa, mga ka-review natin, prosecutor po si dating Pangulong Duterte. Sa palagay niyo po ba, hindi niya alam yung kanyang mga pinagsasasabi? Mga hinayo. Di ba? Gusto niyo lang talagang tirahin eh. Gusto niyo lang ipamukha sa taong bayan na mali po. Di ba? Wala namang pagkakamali. Yun po ay opinion lang namin mga ka-review natin at huwag niyo po kaming ipatawag dyan sa Kongreso. Kasi wala po akong pamasahe. Alright mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon dito sa, di ba? Yun mga ka-review natin, yung opinion, yung ko kanina, naisip po kayo na mga ka-review natin, baka din na-divert, may diversion tactics na naman po ito. Di ba? Para hindi po makafocus yung taong bayan doon sa 2024 budget na kung saan aprobado na po mga ka-review natin at tuwang-tuwa po itong mga tunggristang ito. Gaya nga po ng sabi ko kanina, sila po ang pinakamasayang tao at dito sa Pilipinas pagdating ng 2024. Yan mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito, i-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon.
patungkol po dito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At wag din pong kalimutan mag-subscribe kay Taong Kalye. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Taong Kalye. Maraming salamat po.